Hi guys! Good morning! So today, ang umagahan ko kain tayo ng noodles guys. Mag-noodles ako ngayon. So ayan. So ang flavor niya is carne. Carne ang flavor niya. So nag-noodles ako guys pag tinatamad akong magawa ng juice. At gutom ako ngayon. So, i-share ko sa inyo pala. Before nung nag-work ako guys, talagang maano ko sa noodles talaga guys, no? Everyday nag-noodles ako. Kasi sa ibang bansa guys, is walang taong magluluto sa'yo. Magluluto ng food mo, pag umagahan mo, pagpapasok ka sa trabaho, ikaw lagi. At ang noodles, ang pinaka-easing lutuin guys, no? Pinaka-easy siya talagang lutuin. At saka guys, nung bata-bata kasi ako nun before, nag-work ako, is very unhealthy talaga yung food na kinakain ko. At, kasi kailangan, ano ba tawag dun? Madali ang pagkain pa. Yes. Kasi dito kasi guys, sa ibang bansa, walang magluluto ng sarili mong pagkain. Walang maglalaban ng damit mo. Ikaw lahat ang gagawa. Nagtatrabaho ka. Pag uwi mo sa bahay, kailangan pang maglaban ng uniform mo. So, ganyan ang buhay dito. Tapos, yung mga family ninyo sa Pilipinas, may mga katulong sila. may mga naglalaban ng mga damit nila. Pero yung mga taong nagtatrabaho sa ibang bansa is walang ganun. Yung para bang ikaw lahat. Ikaw lahat ang gagawa. Yes, ganyan ang buhay dito guys. At dito guys, kanya-kanya ang buhay rito. Kahit na may mga pamilya ka, pag dinala ka dito sa ibang bansa, kailangan mong maghanap ng trabaho. Hindi ka pwedeng tenga guys, kasi kung sakaling umaasa ka sa mga kapatid o magulang mo, is hindi rin nila kayang i-afford yung visa mo pag hindi ka nakapaghanap ng trabaho for almost 3 months. Kasi guys, kung turista ka na pupunta sa ibang bansa, kailangan mo agad maghanap ng trabaho. Kung 3 months na hindi ka nakapaghanap ng trabaho, kailangan mo ulit mag-exit at pera yun guys, no? Dito kasi sa ibang bansa, iba ang pera na ginagamit namin. So, hindi kayang yung pupunta ka lang dito sa ibang bansa para mag-tourist. May mga kapatid ako, pamilya ako guys. Meron akong may mag-spend ng pera sa akin. Walang ganun guys. So, kung gusto mo magpunta dito sa ibang bansa, magtrabaho ka. Hindi ka pwedeng tenga dito. Walang tenga dito guys. At saka dito guys, todo ang kayod mo. Hindi ka pwedeng dumidepende sa nanay o sa mga kapatid mong nandito sa ibang bansa. Kasi yung mga yan, may trabaho din yung mga yan. May mga bills din na binabayaran. So, yan ang buhay dito. Akala nyo kasi guys, dito sa ibang bansa, masarap ang buhay. Masarap ang buhay kung maganda ang trabaho mo, maganda ang sahod mo. Pero kung ang trabaho mo is sapat lang, ang sinasahod mo, pambayad ang mga bills mo at pangkain mo is hindi maganda. No? Kasi parang nakaka-drain ng katawan kung nagtatrabaho ka na wala man lang nangyayari sa'yo. Kasi tignan nyo yung mga tao, mga OFW, ang tagal nilang hindi umuwi ng Pilipinas guys, kasi sobrang mahal ng ticket din. Libo-libo yan guys, no? Siguro kung nasa mga Europe country ka, sobrang layo ka, mga nasa $3,000 na rin yan. At pag kinonvert mo ka sa Philippine peso is malaki na rin yun, no? Mga 100,000 plus na rin siguro, mahigit yun. Kaya wala masyadong umuwi guys, no? Kasi mahal ang ticket. Mahal ang ticket, pag uwi mo pa, mag-i-spend ka pa ng libo-libo sa Pilipinas. Kasi hindi naman pwede magbakasyon ka lang nang hindi ka nag-i-spend ng pera.
Yung mga tao dito sa ibang bansa, guys, tipid na tipid sila sa sarili nila. Kasi dito sa ibang bansa, marami ring magagandang places na pwede mong puntahan. Pero dahil sa sobrang pagtitipid nila, ayaw nila mag-spend ng pera. Pero pag uwi nila sa Pilipinas, libo-libo yung ini-spend nila with their family at mga relatives. So, ayan. Saka lang sila nakakapag-enjoy sa buhay pag umuwi na sila ng Pilipinas. At every 2 or 3 or almost 8 years kang umuwi ng Pilipinas para na makapag-ipon ng pera sa ibang bansa. So, ayan ang buhay dito, guys.